Hi, Brielle. Rinig ba ako? Hello, audible ba? Audible, wait. Ulit na lang. Hello, audible ba? Yes, audible naman. Okay. Sige, let's wait a bit na lang. Papasok naman yung iba in a bit. Okay naman yung PowerPoint sa screen mo, no, Brielle? Yes, malinaw naman siya and Okay. visual. Sige, thanks. Hi, Brielle! Hi! Hello. Ilan pa lang tayo. Kumusta Sorry pala. dyan? Ay naman, magkano na gas dyan? 100 plus. Mahal na. Pinakamahal na kita ko dito, 138.
Sa amin, 120 siguro yung kaninang nakita ko. Ayun. Mahal nga yung pamasahe pa nung umuwi na kami. Ang mahal ng pamasahe. Magkano dapat? Nagmahal na yung bus. Typically kasi yung student na na bus is 122 papunta yun sa Laguna. Doon sa bababaan ko. Tapos biglang like 150 na, like Eh, ano ba? from Buendia to to sa amin. My God, ang mahal. Mahal nga. 150. Tapos yung isa si Dan ba pangalan nun? Yung isang like yung bird watcher ata yun. Yung binayaran niya is hindi estudyante. Hindi ko nga alam kung ba't hindi niya yun in-avail. 180 yung yung Mahal. Oh binayaran. my God. Sige, Kaya, wait lang ha. May inaayos lang ako. sige. Okay. Engineer Dan, narinig niyo kami? Hello. Hello po. Nice Yeah. to meet you po online. Anjo po from Agam National. ah, Bale si Irish po yung Sige, nag-invite sa inyo, no? Andrew. Si Danny po, si Danny. Danny, okay. Hello po, Ah, Engineer Danny. Sige ho, wait lang po tayo ng onte. Magsa-start na sige, in a few minutes. sige, Okay naman po wait kayo sa muna ako. presentation niyo? Po. Oh, kasi. Sige, Andrew, magkape muna ako. Sige ho, no problem. Okay. Sige. Brielle, kapag pumasok na yung iba, we can just let them know that we'll start in around 5 minutes. But I think we can wait until 6:40 para dumami pa ng onte yung mga papasok. Sige. Sige, salamat. Sige, start ko lang yung PowerPoint tapos magpapasok na ako ng mga tao. Test ko lang audio ko. Okay ba? Hello, Doc Gani. Yes, okay naman. Okay.
Good Yes. evening, Hello? Naririnig ako? Yes. Good evening mga kababayan at kaagham, and thank you for attending for today's Agham Hour entitled Fueling Stability, STEM Perspective on the US-led War on Iran and the Oil Price Surge. So we will be starting our event shortly. While we wait, please make sure that you are on mute to prevent any disruptions to our event. Feel free to introduce yourselves in the chat. Maraming salamat.
Hello, magandang gabi. Good evening mga kababayan at kaagham, and welcome for today's Agham R entitled Fueling Instability: STEM Perspective on the US-led War on Iran and Oil Price Surge. So this webinar is organized by Agham, Advocates of Science and Technology for the People, an organization of STEM professionals and advocates committed to advancing science for the people. I am Brielle from Agham, your host for today. As the US-led war on Iran plunges into the world, plunges into the global crises, we are faced with a lot of issues here in the Philippines. We have seen skyrocketing prices of diesel and gasoline, rising cost of living, and continuing expansion of the US military presence in the country ever since the start of the war. Today and tomorrow, different groups from the transportation sector are holding a strike, which has largely fallen on that, a strike to register the demands of the Marcos Jr. administration to addressing the current crisis, which has largely fallen into deaf ears. Walang nakikinig sa kanila, no? It has been recently that the government has acknowledged the situation as a crisis. Despite weeks of crippling economic challenges afflicting to the Filipino people, what can STEM professionals and advocates do to push back against imperialist war, against the inaction from the Marcos Jr. administration? This is a question that many of us here are asking ourselves. Through this webinar, we hope to be able to get some answers to many questions, you know. Today, we've invited two fantastic speakers which will be presenting their thoughts on different aspects of today's crisis. Before we proceed to the open forum, in case of any members of the audience have questions and insight, we would like to share. So, mag-ano lang kayo, no? Generate lang kayo ng mga questions if you have some questions, no? During or after, no, na magsalita yung speaker, feel free to message here sa chat box. So, ayun, a few reminders before we begin and get this party started and talk about so many things about what's happening in the country. Please make sure that you are on mute to prevent any disruptions to our event. Feel free to introduce yourselves again in the chat and send over here. You can send it to me or send it to the chat box if you have questions or insights that you would like to share. So, ayun. Um, and it will be read out in the open forum later. So, ayun. Let's get this party started and let's get talking na. We will introduce our first speaker. He's a mechanical engineer with many years of experience in advocacy work. Um, to talk about the impacts on the ongoing oil crises of the agricultural sector. So please welcome, mga kaagham, please welcome Engineer Dan Alcoriza, Advocacy and Alliance Officer of Agham Negros Island Region. So please give him a warm round of applause. Thank you, Gabriel. Thank you sa lahat. Magandang gabi po sa lahat ng nandito sa ating Agham hour. Ito po si Dan Alcoreza na mag-share ng mga situation dito sa amin, no? Dito sa Negros Island. Saka yung it will be anchored on the impacts of oil price surge and in the agricultural sector. Magandang gabi po. Sa akin na ba to?
Akin na ba tong ang time? Yes po, sa inyo na po yung time. Ganun ba? Sige. Yes. Sige. Ang topic po natin, ang topic na binigay sa akin ay yung the impacts of oil price hike on the agricultural sector. Alam ko naman na na kino-consider yung Negros kino-consider yung Negros na parang essentially agricultural island or agrarian island, no? Kaya binigay nyo sa amin tong topic na to, agricultural sector. Kaya salamat at binigyan nyo kami ng pagkakataon na makapag-share sa inyo ngayon, no? Meron akong alam nyo man na wala tayong blackboard dito. Kaya may i-share lang ako sa inyo na na mga notes natin na siguro parang gagawin natin na guide sa ating discussion ngayon. Discussion po sa aming agricultural situation dito sa Negros, particularly. Well, ang oil alam natin na yan ang pinaka lifeblood po, pinaka lifeblood po ng industriya sa lahat sa lahat sa buong mundo siguro. Ito yung pinaka-importanting natural resource, no? It is just not a natural resource but also a commodity na pinag-aagawan ng buong mundo. Hindi lang tayo na mga narito sa third world, kundi yung mga malalaking bansa, malalaking bansa, mga advancing bansa, tulad ng Estados Unidos, sa Europa, ganon, nag-aagawan ito, no? Ang oil. Kaya alam natin na ang dahilan kung bakit nagkagera diyan sa Middle East because of the control of this natural resource, this oil, no? At alam natin na ang oil ay pinaka-importante doon sa mga advancing bansa, tulad ng Estados Unidos. Now, ngayon, ang pag-aagawan nila nag-iepekto po sa itong mga mga bansa, no? Hindi lang sa bansang malalaking bansa o doon sa Middle East na bansa na yan ang mostly pinanggalingan ng ating oil, ay pati na yung bansang kung nangangailangan ng oil tulad ng Pilipinas. Ang pag-aagawan ng mga bansang ito o kung ang pag-aagawan ang gustong manakop ang Estados Unidos sa mga bansa, ito yung ito yung dahilan kung bakit gusto ng bansang Estados Unidos na manakop ng mga bansa. So itong Estados Unidos, tinatawag natin to nandyan sa yugto na sila'y merong krisis din sa kanila, no? Sa bansang ito, sa Estados Unidos. Kaya gusto nila makontrol ang oil at kung
kung makontrol nila ang oil, diyan sila, diyan naghahari ang kanilang kapangyarihan sa buong mundo. Itong tinatawag na ng imperialismong Estados Unidos. Now, because of this, na pag-away ng Estados Unidos, yung oil na ginagamit ng buong mundo, ay nagkaproblema, kaya meron tayong krisis. Now, itong krisis dito sa atin sa Pilipinas ay bunga lamang ng krisis na dinala ng pag-away ng Estados Unidos o imperialismong Estados Unidos doon sa Middle East. So tayo ang naapektuhan dito, no? Sa akin na focus tayo sa agriculture dito kasi binigyan tayo ng topic na anong effect sa agricultural sector. Now, as an agrarian country or agricultural country, ang Pilipinas mostly, agricultural country tayo, no? The 80% or ng 70% of our industries or 70% of our economy ay agriculture. Agriculture based ang ating ekonomiya. So much more dito sa Negros. Sa Negros na meron kaming ang agricultural province or agricultural island, which is sugar based or sugar monopoly economy. Ang ekonomiya namin nakabatay lang sa asukal, sa industriya ng asukal. Kaya ganun, parang yung hindi mo na makita na situation doon sa ibang probinsya, itong mga hacienda system, dito pa rin makikita dito sa amin Sa amin dito. Kaya ganun, no? And ang epekto ng oil dito sa amin, ang production, no, ang sugar production nagadepende sa oil. Nagadepende sa petroleum products. Yung pag umandar yung mga pag-andar ng central, kailangan oil. Ang pag-hold ng pag-hold ng mga asukal, gumagamit kami ng mga truck dito, kailangan oil. Gumagamit ng sasakyan, no? Mga malalaki, mga 10-wheeler na sasakyan. Kaya apektado. At saka yung most of the operation doon sa central, sa mga sugar centrals, are using petroleum products. Kaya ganun. Kung magkataon na mawala na tayo ng oil, sigurado magsasara ang sentral. Kung wala nang makukunan na supply, wala nang makukunan na supply ang oil, sigurado magsasara yung sentral. At hindi lang 'yan, no? Walang magbabiyahe dito sa amin. Kaya ganun ganun ang malaking epekto dito sa amin. Hindi lang dito sa sugar central o kung sa sugar industry. Sa iba pang industriya ng natin, ng bansa natin, mga agricultural industry, na mga semi-processed manufacturing industry. Mga tulad ng mga malaking kumpanya na nagmonopolize ng mga maraming produkto dito sa atin, tulad ng pineapple,
pineapple, rubber, corn, soybeans, tomato, cassava. Mga malalaking kumpanya ito ang nagkokontrol, ang DOL, Del Monte, Tibuli Agricultural, Sarmiento Management, Pioneer Hybrid, Asian, Ayala Agri, Sweet Foods, Vitarit, San Miguel Foods, mga malalaking kumpanya. Malalaking kumpanya na nagmamay-ari ng mga mga factories or semi-processed manufacturing industries, no? Kaya ganun kalaki ang epekto nito sa atin pag nawalan tayo ng supply ng oil or tumataas yung presyo ng oil, tumataas din ang produkto na pinamanufacture nitong mga kumpanya. Ito ang kinatatakutan natin kasi it will affect the food security of this country. Ang food security natin maapektuhan, no? Ang negosyo ng mga malalaking kumpanya, ang negosyo ng mga malalaking kumpanya ay magpataas ng mga presyo nila, yung produkto na pinoprodukto nila, magtataas. Ito 'yon ang epekto ng pag-aaway diyan sa pag-aaway ng US led or US hegemonic war na kinakandak ngayon doon sa Middle East, no? Ito ang US ay siyang pinakamalaking nagkokontrol ng halos majority ng oil. Nagkokontrol tulad ng mga refineries, mga distributors, oil distributors or oil monopolies. Ito nga. Kaya ganon, no? Gusto ko mag-share sana itong itong notes ko. Share ko sana, no? Makikita nyo ba? Yes po, nakikita po. Makikita ba? Yes po, nakikita po. Oh. I-share ko sana yung one ko kasi parang pagtataas ng ating kamulatan, no? Kung ano talaga ang dahilan at kahihinatnan itong gera ngayon, no? Ang gera ngayon na ang dahilan ay ang control, no, ng malaking bansa o ng Estados Unidos doon sa middle country, no? Sa nasabi na natin, ito yung mga oil po ay hindi lang isang produkto na hindi lang isang source of energy, but it is a commodity that have played key role in growth of capitalist system, isang sistemang kapitalista. Ito yung mga product, mga product ng product ng
No? Oil also has played significant role in the shaping of geopolitics from colonialism to coup, invasion and assassinations, preemptive strikes to regime change. Yan. Ang oil may malaking papel tong oil, no? Kung bakit ng Amerika o gusto ng mga malalaking bansa na papalitan yung mga namumuno sa mga bansang nagmamay-ari nitong oil kasi gusto nila makontrol ang oil. Kaya ganun. Tinira ng US, ang imperialista ang US, ang Iran kasi alam nila yung Iran na hindi mag-ano sa kanila, hindi sumusunod sa kanilang kagustuhan. Ang kagustuhan nila na makontrol doon ang halos lahat ng mga bansa doon sa Middle East, no? So this place, history is one of imperialism, oil, cheap labor, resource extraction, ecosystem, devastation, climate, assassination, environmental disasters, so on, genocides, and so forth. Kaya ganun ang papel ng oil, no? Ang papel ng oil sa drive ng imperialist nation like US na mag-control sa atin. O kung mag-control sa mga bansa na nagmamay-ari o nag-i-extract ng oil. Okay? The deepening of crisis of monopoly capitalism has likewise put more pressure on oil and other energy source worldwide. There's the geopolitics that goes with it. One is the launch of more US aggressive wars. Yan ang ginagawa ngayon ng US ginagawa ngayon ng US sa Iran. Wars for market and energy. Number 2, the push for neoliberal policies like liberalization, deregulation, privatization, and denationalization have weakened further our economy, especially our agriculture, because of the neoliberal policies of the adopted by our government. Neoliberal policies that had been dictated by us or dictated by the United States or the US imperialist. No? Ang deregulated oil regime in the Philippines since the early 1990s was a result of imposition of neoliberal policies. Neoliberal policies by US-controlled and directed global financial institutions. Ngayon, ang oil natin deregulated. Meaning, hinahayaan natin yung mga oil monopolies na sila yung magpapresyo ng kanilang oil. Itong oil monopolies ay ito ay yung mga Amerikano mismo, no? Amerikano mismo, sila yung pinakamalaking nag-iimbak ng sila nag-i-export ng oil. Malaking ang oil kasi sa atin ini-import natin, imported 'yan. Binibili natin 'yan. Binibili yan ng Pilipinas sa kumpanya ng mga Amerikano. Like the Saudi Aramco.
isang pinakamalaking kumpanya ng langis, o kumpanya refinery na nagdi-distribute ng oil sa buong mundo. Okay. So the impact, we would like to yung gusto ko ma-point out susulatan ng okay. Impact, no? Impact the regulated oil sa local economies natin dito sa Pilipinas. The massive land use conversion and land use reclassification. Agricultural situation natin. Massive land use and land classification which had been undermining our food security, ecosystems, and putting more pressures on our climate and environmental conditions. Itong impact. Kasi yung dictate mismo sa ating economic structural economic program natin. Ito yung land use conversion. Use conversion, use reclassification. Nawawala yung mga agricultural land natin kasi ito. Nawala yung mga agricultural land natin. Conversion of our agricultural or productive land natin into subdivisions. Subdivisions and golf course. Yan. Because of land use conversion. Nawawala. Then, further clearing of our remaining have opened to more flexible and mixed land uses, triggering continuous influx of agrochemical farming businesses, subdivisions, and so-called ecotourism hubs. Further pollute environment with the toxic from petroleum products. Epekto yun. Epekto, polluting our environment with the toxics from petroleum products. Kaya ang climate change natin, maski sa international conferences, band-aid solution pa rin ang ginagamit nila. Yung mga carbon cuts, carbon aid solution na pinagdidikta rin ng mga imperialistang nasyon, no? Residues of petroleum products, plastics, synthetic fertilizers, and pesticides have flooded both commercial farms, and traditional subsistence farming, thousands of lands, highly toxic and less productive. Yan, isa yung mga impact ng oil deregulation. Okay? And most of our people hindi alam kung ano talaga ano talaga yung mga ano talaga yung gagawin sa ating agrikultura. We had been deceived by so many years. Various governments that have or various administration. Marami ng administrasyon na sa atin pero
walang hindi yung agrikultura natin. We remain to be an agriculture country. We have not delved into the industrialization. Wala tayong industriya dito, no? Nagiging country kita for so many years, and we've been behind from Asian countries. Yung ibang mga Asian countries noon, magka-ano lang tayo, magka-level lang tayo niyan eh. Pero sila, meron na sila mga spaceship. tayo mga sasakyan natin sa sasakyan natin sa rural areas, Carabao pa rin eh. Karo at Carabao. Kaya ganun ka underdeveloped yung yatang ating yung ating bansa. Kaya ito yung solutions and demands sa ating mga sahanay ng mga siyentista, mga teknolohista at saka mga inhinyero natin, no? Ito yung mga solusyon, no, para sa amin, no? O para sa ating lahat. Ito yung magiging papel natin. Ha? We esteemed professionals and advocates demand the immediate scrapping of OWL deregulation law or OWL downstream deregulation law. Scrapping the excise tax and scrapping of the value-added tax, which after all don't go to social development, but to the pockets of crook politicians and bureaucrats. Integral to this, we demand the increase of wages and benefits nationwide across the board of STEM professionals and workers and all other sections of the working class. The effective control of the market prices of basic commodities and vital concrete policies, and actions against perpetrators of hoarding, profiteering, and oil supply manipulation. Itong mga demand natin, no? So, as we said, we believe that tayong mga nasahanay ng mga siyentista o mga siyentista, teknolohista, mathematicians natin, tayo ang kailangan, no, to embark our country or to study our country, that we have to industrialize. We are the best proponent or the appropriate proponent of national industrialization. Tayo na sa agham. Tayo sa agham na kita ang nakakaalam na kailangan ang industrialization, kailangan ang national industrialization and reform in genuine reform in agriculture in order to serve and feed our industrialization aspiration. Okay? So that is what we can share for this evening. I think siguro meron mamayang mga question, no? I will be accommodating questions. Okay? Thank you very much. Hello po. Hello po. Thank you so much po, no?
Um, Thank you so much, Engineer Danny. Grabe, no? Ang dami kong natutuhan about how yung mga nangyayari sa atin affects, the agricultural sector. And ayun, ang dami kong natutuhan. And I hope na makapag-ask tayo ng questions sa comment section, sa ano natin, chat box, no? So, ayun. So, very insightful yung presentation. Indeed, no? It clearly shows yung how US-led war on Iran has, far-reaching consequences impacting even our farmers talaga dito sa bansa. If anyone has questions again, at this point, for Engineer Danny, please feel free to send a chat or you can ask directly during our open forum later, no? I hope na may natutuhanan tayo and i-instill talaga natin sa utak natin yung mga impormasyon at paano ito pahalagahan and paano tayo no makipaglaban no for the benefit of the masses. No, yan yung essential talaga ng pagiging ano natin like siyentista ng bayan. So, ayun, for our, I will introduce our second speaker, no? Our second speaker is a professor from the National Institute of Physics who has spent much of his life at the forefront of advocating science and technology for the people. To talk about the ongoing imperialist war and what STEM professionals can do in the face of our global crises. Let's give it up to Dr. Giovanni Tapang, former Dean of the UP Diliman College of Science and former National Chairperson of AGHAM. Let's give him a round of applause. I think I have to log out from Zoom para ma-share ko yung screen. Sige po. Sandali lang. Mag-filler ka muna. Kumusta I na think- bang lahat? Ano naman, like, chat-chat lang kayo dito sa ano, no? Sa chat box kung kamusta na yung mga kalagayan ng lahat, no? Grabe yung crisis ngayon and grabe pamahal na yung oil and yung even yung pamasahe, no? Yung sinasakyan ko from UP Los Baños papunta ng Cubao is 122, no? Student rate. Tapos biglang naging 153. So, grabe yung tinaas. So, 120 din dito sa Los Baños. Grabe. 130, 135 ang mahal, no? Dati, nagrereklamo na tayo na 40 pesos yung ano, yung ano no, yung gasolina tapos ngayon 100 plus na. Diyos ko, parang ginto na siya. Nako, sana magawan talaga natin ng paraan paglaban talaga, no? And i-pressure talaga yung pamahalaan to, mag-action, no? Kasi parang yun, nabalitaan natin na sabi ni Madam Claire na walang there's nothing to worry about. Tapos after a few hours, biglang nag-declare ng oil crisis. So, grabe talaga, no? So, ayun, sige lang. Ready na ba po kayo? Hindi pa. Wait, sige po. Naka-off mic po. Wait lang. So, yun, ang mahal na ng anong Yeah. Can you see it? Yes po, yes po. Sige, Go. magandang gabi sa inyo. And, thank you for Engineer Alcoriza earlier dun sa effect um, ng giyera dun sa agricultural sector at yung panimula niyang paliwanag kung bakit tayo kakaroon ng problema dito. I'd like to go
even deeper dun sa initial na discussion na kung bakit ba hindi tayo dapat nagugulat na may tunguhin na ganito sa atin, sa buong mundo. At bakit tayo yung nakasalalay? Ba tayo yung actually tayo ang unang bansa na nag-declare ng state of national emergency sa buong mundo. Bakit tayo yung unang kinakabahan, natatakot, etc. Kaya ang Iran naman ay napakalayo. Siguro ang kailangan nating unang isipin ay marami din tayong mga kababayan. In fact, several thousands already are requesting to come home mula doon sa area. Even for a personal note, my wife is supposed to go to the UK via Dubai. Hindi na siya dumaan sa Dubai. Bumili na lang yung organizers ng ibang ticket na several times higher kasi nagsara yung Dubai airport. Doon pa lang apektado na agad tayo sa usapin na personal. Opo, masira yun. Dito ka na lang. Dito na lang. Yung mga Upo ka dito. kamag-anak Huwag ka natin doon. na Mahirap. nandoon sa ibang bansa, ang tatay ko ay 15 taon nag-Saudi, buti na lang retired na siya ngayon. Kung hindi, malamang pati yun ay pinoproblema natin. Labas pa doon sa problema ng presyo ng langis. So yung pagtaas ng presyo ng langis, gaya na na-discuss kanina ni Engineer Alcoriza, ni Dan, ay hindi naman din ngayon lang natin pinoproblema. Pinoproblema na siya last time, last 2023, inatake ang Ukraine. Pero problema rin natin siya noong 2003, nung inatake ang Iraq. Problema din natin siya noong 2001. Problema din natin siya noong 1990s. Kaya nga nagkaroon ng oil deregulation law. Problema din siya noong 1970s. So bakit patuloy at matagal palagi yung problema sa oil? At ano ang connection nito sa mga iba't ibang mga issues na bumabagabag dito sa atin sa Pilipinas? Pangalanan na naman ni Dan kanina na hindi naman kaila na itong pagtaas, itong year lang to, 2026, ay mula nung January hanggang ngayong March 24 ay talagang tumaas yung presyo ng gasolina at ng diesel na halos dumoble. Ito ay plus, so ibig sabihin, halos 183% na yung presyo ng gasolina, and then more than double na ang presyo ng diesel. At yung Brent crude kung saan natin binibase yung trading sa buong mundo ay tumaas na at mukhang aabot at lumampas na ng 100 plus barrels, $100 per barrel. Mamaya puntahan natin kung paano natin ma-figure out yung magkano ba yung $100 per barrel? Ano ba ang translation niya dito sa atin? Pero sa totoo lang, kaya naman napakalaki yung impact nitong pag-atake ng US at ng Israel dun sa problema sa Iran ay hindi lang dahil gusto ng US ng control ng giyerahin ng Iran kasi ayaw niya dun sa Ayatollah, kundi talagang napakalaki ng reserves na Iran. Number 3 siya sa buong mundo. It is 13% of the global total of the global oil supply. A few months ago, inatake ng US ang Venezuela, and that Venezuela actually holds one of the largest gas fields in the Americas, in the area of the Americas. So ngayon, inaatake naman yung Iran, which holds around 210 billion barrels of oil, proven reserves. Wala pa dyan yung mga hindi nila check kasi sobrang dami ng 200 billion. Kasama din doon na
kung nababasa niyo sa news, pinag-uusapan yung Strait of Hormuz, kung saan 20% ng buong global consumption ay dumadaan sa kanya. At yung 20% na yon, kapag tumigil, kagaya ngayon, ay talagang may epekto siya doon sa presyo ng gasolina. Problem is, hindi madali maglagay ng alternatives doon kasi hindi kaya ng pipelines doon sa Arabian Peninsula. 7 million barrels per day lang kaya ng hawakan. At they cannot double it in time. Kaya talagang nagkakaroon ng epekto yung kung merong problema sa Strait of Hormuz or sa Suez Canal or sa Panama Canal. Dati nagkaroon ng isang barko na tumigil sa gitna ng Suez Canal, tumaas din ang presyo ng oil. Ganon din ang nangyayari ngayon at ito ay hindi dahil may aksidenteng nangyari, ito ay dahil talaga sa deliberate attack ng Israel at ng US sa Iran. Ang US ay may hawak lang ng 17 days of global consumption. Ibig sabihin wala silang pakialam doon sa tumigil man ang Strait of Hormuz o hindi kasi meron silang hawak na 17 days ng gamit ng buong mundo. Ibig sabihin kaya nila magbenta ng petrolyo sa buong mundo for 17 days. The problem is for the Philippines, we don't have any strategic petroleum reserve. Diba? In fact, yung sinasabi na 45-day reserve na sinasabi ni BBM earlier ay hindi talaga ganun kalinaw kung nasaan talaga yan kasi wala naman tayong yung supply na yon ay supply na nakalagay sa mga reserba ng mga kumpanya na nag-i-import ng gas. Hindi yan ini-import ng Pilipinas, itinatago sa isang strategic reserve. Kaya tayo ay kung makikita nyo, every week tayo nagtataas ng presyo ng gasolina kasi 6 to 10 days lang ang commercial inventory. At kaya hindi tayo magtataka na every 6 to 10 days sila bumibili and therefore every week halos nagkakaroon ng price increase. Ito yung mga tinatake na areas sa Iran. Kung saan yung mga dots niya, doon din naman yung mga oil fields nila. So, nung tiniran ng US at Israel noong February 28 yung Iran, di ba? Siyempre nag-respond ang Iran at ang ginawa nila ay i-restrict nila yung Strait of Hormuz. At sinabi nila, kung sino dadaan dyan, bubombahin namin. The US never actually tried any diplomatic discussion. Kaya ngayon, wala silang mahanap na off-ramp. Ang ibig sabihin nito ay wala silang mahanap na way to end the war that they started. Supposedly, in-announced ni Trump kahapon or 2 days ago na ayaw niya ng may isa-suspend niya ng 5 araw yung gyera. Pero nag-respond naman ng Iran, wala naman kumakausap sa amin. So anong negotiation pinag-uusapan at sinasabi ni Trump? The reason there is even after the ultimatum of Trump na no surrender, ay talagang hindi niya mahanap kung paano niya ititigil yung gyera without doing any concessions kasi hindi nila inaatake on the ground yung Iran. Akala nila kapag binomba na nila yung airfields ay tumitigil na ay mananalo na sila. Kagaya nung ginawa nila sa Venezuela. Pati yung mistake nila sa Venezuela, inulit lang din nila. Akala nila nung nadukot nila si Maduro ay magkakaroon ng regime change sa Venezuela. Pero tingnan nyo ngayon, hindi rin naman nila totally nakakontrol yung buong Venezuelan oil at Venezuelan at yung mga mamamayan ng Venezuela ay tumututol din dito sa ginawa nila dun sa kanilang bansa. Ganon din naman nangyayari sa Iran. Yung mga bansang lumalaban sa US ay ang una niyang tinitira at
ginigiyerang agresyon. And here, obvious na obvious at wala nang pagtatago na talagang aggressive intervention at aggressive attack yung ginawa ng US at Israel dito sa Iran. Ngayon, bakit may mapa ng Pilipinas dyan? Kasi tayo, hindi lang yung usapin ng Iran dapat ang titingnan natin. Ang buong krisis na to ng 2026 sa mga giyerang nangyayari mula sa Ukraine, sa Venezuela, at itong tension sa South China Sea ay usapin siya ng aggression ng US na hindi lang nangyari nag-umpisa noong February 28. In fact, the reason why bumalik sila dito sa Pilipinas at naglagay ng missile system sa Northern Luzon at sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas ay hindi naman dahil kailangan natin magkaroon ng missile system. Ito ay ginagawa nila para meron silang pre-positioned na mga missile systems na aabot hanggang mainland China. Therefore, ang nangyayari dito, nadadrag tayo, nasasama tayo doon sa mga gyera na hindi naman tayo yung direktang aggressor. Ang aggressor dito ay yung mga nauuna na naglalagay ng mga missiles nila, gaya ng US, at ang paikot-ikot nila ng mga barko dito sa West Philippine Sea at doon sa Philippine Sea. Tayong bansa, a country that bears the economic cost of war, okay, is not even calling for the ceasefire. Si BBM ay hindi nanawagan ng ceasefire dito sa Iran war. Wala siyang sinabi. Ang pinakamatapang na positioning ay we are concerned. Siyempre lahat tayo ay concerned. At hindi siya usapin na concern lang. Dapat nanawagan na illegal yung atake at dapat itigil yung giyera kasi maapektuhan tayo. And naapektuhan nga tayo bilang mga mamamayan. Hindi isolated actually yung giyera na to. At hindi tayo na magugulat na sa buong nakaraang century hanggang ngayong 1/4 na ang nakaraan ay puro giyera ang nararanasan ng buong mundo. Yung pagtaas ng global military spending ay patuloy na lumalaki hindi lang ng US kundi ng buong mga bansa na involved sa NATO, pati ng China, pati ng Russia. At kahit yung mga ekonomista ay sinasabi na geo-economic confrontation ang number 1 na global risk dito. Pwede naman tayo bumalik pa ng history. Kaya naman nandito ang mga Amerikano, hindi lang dahil maganda ang ating bansa, kundi maganda ang ating bansa para sa kanilang presensya dito sa ating mga resources at iba pang nakuha nila nung pumasok sila dito sa giyera at kinuha nila yung pagkapanalo natin mula sa mga Espanyol. World War I, at ito yung mga trenches na nakikita natin dun sa ay sumali ang US dun sa gitna ng giyera para actually siya yung nagsusupply sa lahat ng nakikipag-away dun sa World War I ng war material. Pero later on, nasama na siya at sumali siya sa World War I. World War II, ito yung malawak na giyera ng iba't ibang mga bansa. Kasama na dyan ang US, ang Russia, ang Japan, ang Germany. Diba? At tinapos yan ng US nung nag-drop siya ng atomic bomb sa Hiroshima at sa Nagasaki. Hindi rin natapos doon sa World War II. Yung giyera, nagtuloy-tuloy yan sa giyera sa Korean War, kung saan ang US ay ayaw niya na mananalo ang North Korea at nag-cause ito ng 4.5 million deaths. Ang Vietnam War,
kung saan ay ginatungan din ng US ang South Vietnam. Pero ang nanalo dito ay yung mga North Vietnam Army at na-unify nila ang kanilang bansa at umalis ang US doon, natalo sila doon. Ito yung isang clear na pagkatalo ng US doon sa kanyang inter-imperialist rivalry na dinadaan nila hindi doon sa direktang agresyon sa isa't isa, kundi inter-imperialist rivalry na sa Korea gagawin, kagatungan ng North Korea, ng US ang South Korea, para malabanan ng North Korea at natinulungan ng China, and ganun din yung nangyari sa Vietnam. Pero nung 1961 hanggang 1989, naalala to siguro nila Dan, na merong tuloy-tuloy na iba't ibang forma na pagpasok ng US sa kanyang pag-flex ng power niya, lalong-lalo na doon sa tinatawag niya na Americas. Sabihin mula sa Mexico hanggang pababa sa South America, ay ang imagination ng US ay hemisphere niya ito. Kaya yung invasion niya sa Cuba na hindi nag-succeed, yung invasion niya sa Dominican Republic pero hindi rin naman niya na sustain, yung Grenada invasion niya, yung Panama invasion niya, ito ay mga recipes niya na quote-unquote yung kanyang regime change na ina-attempt pa rin nila hanggang ngayon. Pero in a larger scale sa Venezuela, in a larger scale in Iran. Ginawa din nila to noong 1990s sa Iraq. Diba? At sabi nila, dahil si Saddam Hussein noong 1991 ay natapos na nakuha naman nila ulit yung Kuwait, diba? Pero later on, makikita natin na gumawa pa sila ng reason kung bakit babalik doon sa Iraq. Pero in the meantime, nag-intervene ang US. Ito yung, kung napanood yung Black Hawk Down, ito yung context noon, pumasok siya sa Africa. Pumasok din siya sa Yugoslavia para mag-intervene doon sa giyera sa Kosovo. 2001, nung umalis ang Soviet Union sa Afghanistan, ang pumalit naman ay ang US. Dito nila dinevelop ang Taliban na later on, yan din yung magiging problema nila doon sa hanggang pag-alis nila noong 2021 sa Afghanistan, kung ano yung create nila na problem para labanan yung Afghan government at that time at yung Soviet occupation, yung Taliban, yan ngayon naging kalaban nila doon sa Afghanistan hanggang dulo noong 2021. Ito yung sinasabi ko noong 2023, nagkaroon ng Iran-Iraq war, US invasion of Iraq, okay, na kung saan ito yung sinasabi nila na may weapons of mass destruction na kailangan hanapin at sirain. At nung pumasok sila, kailangan daw makuha si Saddam Hussein. Nakuha nila si Saddam Hussein. Eventually, it turned out that all of those talks in the UN, wala naman pala talagang clear weapons of mass destruction na nakita at makikita kasi alam nilang wala naman talaga. So all the pretext for that 2003 war was not true, and yet in-invade nila yung Iraq, nakuha nila si Saddam Hussein, and ngayon ay nagtayo sila ng ng gobyerno na mas kaibigan ng US. Tuloy-tuloy ang operations ng US sa Pakistan, sa Yemen, sa Somalia. Pumasok sila sa Libya para hanapin si Muammar Gaddafi. Diba? Noong 2014 hanggang ngayon, hindi sila makaalis-alis sa Iraq at sa Syria dahil tuloy-tuloy yung ISIS doon sa control. At yung Yemen, kung saan sila sumali sa kanilang kaibigan na Saudi para
quote-unquote awayin ang mga Houthi rebels, quote-unquote. At naging proxy yan. Proxy war yan ng Russia, ng US, ng Iran, yung Yemen at yung Houthi campaign tinatawag. At itong kanilang presence dito sa Pilipinas, hindi tayo magtataka dahil may flashpoint dito na tinitingnan nila, yung Taiwan, yung Taiwan, yung Spratly Islands, yung girian ngayon ng ating Coast Guard at ng China military na nakasangkalan ay yung ating mga mangingisda, di ba? Talagang usapin siya ng bakit ba parang naghihintay na lang na magkaroon ng flashpoint. Actually, kung babasahin niyo yung buo, nag-create talaga ng flashpoint ang US, kasama yung ating military, kasama din syempre yung China, na ayaw rin naman bumigay doon sa kanilang claim na hindi rin naman totoo. So dapat, para lang to make short answer to that question, dapat silang lahat ay umalis kasi hindi naman yan area para sa giyera. Pero hindi rin naman natin makakalimutan na may giyera talaga na nasa news palagi, yung Ukraine war. And this is actually a proxy war against Russia. Lahat ng mga gustong sumali, ayaw lang nilang tawagin na diretso sila, pero binigyan nila ng maraming armas ang Ukraine, binigyan nila ng training at iba pa. Dahil sa totoo lang, giyera rin nila to. Ayaw lang nilang tawagin, diretso silang nag-i-intervene. Para bang sinasabi ng US na hindi naman sila ang may-ari ng EDCA sites. Ang Philippine Army naman daw ang may EDCA sites. Pero nandun sila sa loob, sila nagpo-provide ng training, sila nagpo-provide ng missiles. So in all essence, they are actually there running all of those EDCA sites. And ito yung sinasabi ko, hindi pa tapos ngayon yung Red Sea Operation. So mula noong 1898 hanggang 2020 ay tuloy-tuloy yung panggigiyera ng US at ang kanyang mga allies sa buong mundo na nilalabanan naman ang iba pang mga malalaking imperialistang bansa din ng Russia, ng China. Kaya tayo nandito sa gitna na tayong mga hindi naman kailangan ng giyera ng laban doon sa malalaking bansa ay napapasama sa kanilang mga produkto. Hindi tayo magtataka kasi ang laki-laki ng pera na nilalagay nila. I-compare niyo yung 2.71 trillion dun sa 50 billion na kailangan ng pagkain para ma-improve ang para matanggal ang poverty level sa iba't ibang bansa. Maliit lang siya. At kung meron mga problema, pero hindi ito nasasagot kasi ang malaking pera ay nandoon sa military spending. Ang comparative na paggamit nila, ito yung top top countries that and their spending. The US is still like 1 trillion, di ba? And kung titingnan natin, tuloy-tuloy talaga yung paggamit nila. Tayo ay naiipit, hindi lang mula nung Philippine-American War, pagkaroon ng bases, Visiting Forces Agreement, yung EDCA, at yung pag-deploy nila dito sa bagong EDCA sites, tayo ay nadadamay talaga dahil hindi lang doon sa usapin ng kawalan ng giyera, kundi kawalan din ng kahandaan. Hindi tayo magugulat na mabutol kapag nagkagiyera sa Iran or sa Strait of Hormuz. Kasi malaki yung ating import dependence. 97% ng oil natin na ini-import natin. Wala tayong strategic reserve. Ang commercial stock ay halos 1 linggo lang. Diba? Pag nagkaroon ng problema yung ibang bansa, ang nagiging epekto talaga ay tumataas yung presyo ng langis.
Kung titingnan natin, ito na lang siguro yung isang ano natin, magkano ba talaga ang presyo ng dapat? Diba? Kung 110 barrels US dollars per barrel, diba? Magta-translate yung crude oil, syempre walang refining yon, ng 41 pesos. Kung dadalin mo yung crude oil na yon mula Middle East hanggang Pilipinas, magdadagdag ka ng piso. I-refine mo siya, magdadagdag ka ng 150. Iikot mo siya sa iba't ibang mga gas stations, magdadagdag ka ng halos 5 piso. So kung yun lang ang titingnan natin, 50 pesos lang talaga dapat yung cost na war. Pero nagdagdag si ang finance ng Department of Finance na train excise tax, tapos meron pang VAT, 12 pesos yun. So yung dapat na pump price ng diesel, this was in March 17, na dapat 60 pesos lang, kahit isama mo yung train tax na yan at yung VAT, yung cost na dinagdag ng gera ay yung 40 pesos difference from 60 pesos to 103. Ngayon, kung gusto talaga ng gobyerno na mas cushion yung shock ng 40 pesos increase na yan, kayang-kaya niya agad na bawasan ng 12 pesos, 12.52, 13 pesos, yung price increase na yon. And kung gusto mo rin na bawasan pa, sana meron tayong refining dito para nabawasan mo ng 150. Sana meron tayong maayos na distribution para yung 450 ay hindi ganyang kalaki. Yan yung pinag-uusapan natin na kapag tumaas ng 150 barrels per oil hanggang May daw yan, ano nang gagawin natin? Magdo-double yung mga presyo na ginagamit ng transport sector natin, yung 6 to 8 weeks natin magkakaroon ng problema, na-discuss na kayo na yung problema sa agriculture. Paano pa kung magkaroon ng depreciation ng peso na nangyayari ngayon? Kaya kailangan natin ipanawagan, magkaroon ng ceasefire, huwag tayong sumali sa giyera, paalisin yung EDCA, di ba? At kailangan ayusin yung deregulated oil industry. Kailangan natin na siguraduhin na kung meron tayong refining, kung meron tayong distribution, kung meron tayong at tingnan natin kung ano yung maidudulot ng mga oil reserves natin dito sa West Philippine Sea, then kaya natin maabot kung ano yung nagkagawa ng Malaysia. Siyempre, sabihin niyo, ang Malaysia marami namang gas fields. Pwede rin naman natin yan tingnan sa Thailand, diba? Na yung PTT na meron dito sa Pilipinas ay kaya nilang ibigay ng 54 pesos. Kasabay ito ng 81 pesos natin at that time na gas per liter. So talagang makikita natin kung naghahanda ang ating gobyerno at nagtatayo ng mga industriya, diba? Hindi yan basta-basta na magkakaroon ng masashock doon sa pagtaas o baba ng presyo ng gasolina kasi kaya nating i-absorb yung ilang mga bagay dahil meron tayong sarili refining, may sarili tayong distribution at iba pa. Ang national industrialization ay hindi lang siya doon sa nabibili mo dito at ginagawa mo dito. This is the production of capital goods, including the things that you will need for your downstream industries. Hindi mo na ini-import yung ilang mga to. Kung i-import mo man yung crude oil, di ba? Dapat kaya mo siyang i-process, kaya mo siyang i-distribute, at kaya mo siyang meron kang strategic reserves kasi hindi pwede na kung ano na lang ang gustong i-import ng Shell, Petron at ng Caltex ay yun yung ating haharapin. Kaya pa ba natin? Marami tayong kakayanan. Hindi lang yung natural gas natin, hindi lang yung metals, yung minerals, yung biodiversity natin. Nandyan din yung mga manggagawa, magsasaka at professionals. Kasama na yung mga SFT. Kaya kung titingnan natin, ano ba talaga yung panawagan natin, skip ko na itong national industrialization. Ito na lang siguro ang idadagdag ko sa magkano ba yung magtayo ng isang refinery.
Ang estimate actually nito for a 300 300,000 barrels per day, ang cost nito ay all around in peso terms, overnight cost meaning bukas, magkano ba ang kailangan natin kung bukas bibili tayo ng 300,000 barrels per day na refining. Ang estimate, let's take the high estimate, that will be around 870 billion. 6.3 trillion ang national budget natin. Karamihan dito ay napupunta sa corruption. Nakita naman natin yung nangyari. Kaya lang, marami ka talagang itatayo, marami kang hahabulin. Kailangan ayusin yung site. Pwede naman i-rehabilitate yung sa Bataan. Diba? Pero kailangan maghanap din ng site para sa Visayas, sa Mindanao, at iba pa. Kaya kailangan natin planuhin. Ang problema, hindi ito napaplano dahil wala tayong pambansang industriya na polisiya. Kailangan suportahan yung pagde-develop ng agricultural sector. Kung agricultural sector ay nakadepend sa oil prices, dapat nasa-shelter mo siya. Kasi marami sa mga bagay natin sa agrikultura ay pwedeng magamit sa ating pag-industriya, including oil sources, including biogas, alcohol, gas from alcohol, etc. Hindi natin yung in-explore kasi masyado tayong concentrated doon sa pagkuha ng improvement ng pagkuha ng importation ng gas instead of sa improvement ng ating energy security. Hindi natin ma-develop tuloy ang ating mga industriya, hindi natin ma-develop yung ating mga light industries, kaya nagkakaproblema tayo. Yung pagtatayo talaga ng pambansang industry ay hindi lang dahil tayo ay mga scientists at mga engineers at maraming may kailangan sa atin. Mula pa noong 2003, nagtayo tayo ng, polyeto to noong 2003. Nagtayo tayo ng tinatawag na Scientists and Technology, maliit yung screen. Ito. Scientists, technologists, and engineers and students opposed to the U.S. war of aggression, hindi ko na mabasa, intervention and political repression. Tingin ko, high time na kailangan natin itong buhayin ulit kasi hindi naman natapos ang aggression at intervention ng US at tuloy-tuloy pa rin at tayo ngayon ay naapektuhan. Oops, what happened? At naapektuhan hanggang ngayon. And I think that ends my presentation kasi yun na din naman ang last slide. But I'd like to go back to this slide to share it again to you para makita nyo na tayo ay bilang sektor ay talagang hindi lang dahil alam natin kung ano yung technical implication. Dahil tayo ay ordinaryong mamamayan, nararamdaman din natin yung kahirapan na dulot. Maraming salamat and let's have some questions already. So Yeah. thank you po, no? Thank you so much, Doc Gani, for your insights. So as Doc Gani has mentioned, one of the ways the STEM professional can push back against the imperialist war are for the intermediate relief for the Filipino people, as is to unite and register their opposition to the war collectively. For those interested in joining the Stop US War Alliance, feel free to reach out to us here via chat box or message the AGHAM. AGHAM, message us at AGHAM through our social media accounts. So at this point, we will be entertaining questions for the audience. So feel free to raise your hand and wait for us to call so that you can ask your question. So pwede kayo maglapag dito sa my chat box o you can raise your hand so that I will be able to entertain you and speak if may question kayo. So ayan. Ito, may question dito by Miss Ruth. So, saan po pumapasok ang Malampaya Reserve sa energy thesis ngayon? I can answer that. As I discussed earlier,
hindi natin in-explore masyado yung Malampaya reserves or even other alternatives like the ones beside it. Kasi ang meron namang malaking kontrata doon ay yung at that time yung Malampaya was with Chevron. Chevron is actually the owner of Caltex. So 50%, originally 50% ay owned ng Chevron. Gustong ibenta ng DOE hanggang pasara na. Meron silang na-discover daw na bagong oil field ngayon. Hindi ko alam na at this moment, I don't have the data kung sino ang may-ari noon. Pero hindi yun nationalized. Ibig sabihin, meron silang binibenta nila yon para i-develop ng ibang mga malalaking kumpanya. Ayaw ba natin yon? Kasi marunong ba tayong Pwede naman na hindi tayo yung gagawa. Kaya lang, hindi dapat na sila yung may-ari ng 60%, 90%, at ang pag-aari lang ng Pilipino at ng Pilipinas ay 10%. Ano ang strategic control mo sa ganong klaseng natural resources? And I think that's the problem with Malampaya, the model that they're using with Malampaya. They ask a foreign company who has the capacity and means to develop it, sige, i-grant na natin yon, pero hindi nila sinasama yung ating mga engineers para matuto doon, para later on, pag may na-discover tayo, tayo na magde-develop. Pinapabayaan natin na sila ang mag-develop noon, and hence, ngayon, nung may na-discover na bago, nag-aanap ulit tayo ng bibili at makikinabang doon. Ang problema, ang pinapasok natin na terms ay unequal terms. So that's the problem with these approaches. Meron nga tayong natural resources like gas and oil in the West Philippine Sea, but this is not going to be developed by Filipino firms, by Filipino engineers, Filipino geologists na maghahanap in the long run dito kasi nakakabit pa rin tayo dun sa mga malalaking kumpanya na deregulated na daw kasi yung oil industry natin. Ngayon, ito ang deregulation. Unregulated din ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Good. Okay, okay. Thank you so much, Doc. Ay, okay na ba? Ay, ayun, I hope Ruth, no, nasagot yung question mo, and unfortunately, due to time constraints, we cannot accommodate all of the question at this time, no? Yan, thank you, Ruth, no, sa pag-ask ng question. So, unfortunately, due to time constraints, we cannot accommodate all of the question at this time. So, for any remaining burning questions, no, feel free to reach out to us at Agham so that we can let our speakers know. So, ayun, thank you everyone for attending today's Agham hour entitled Fueling Instability, STEM Perspective on the US-led war on Iran and the oil price surge. So, special thanks again to our speakers, Engineer Danny and Doc Gani, no? We hope that today's event was helpful and informative. And for everyone who attended, as we continue to push back against the imperialist war and the genuine and intermediate relief of for the Filipino people, we enjoin all the STEM professionals out there and advocates to get involved with the Stop US War Alliance, no? Makisama tayo, no? Which will be relaunched by various STEM groups and personalities nationwide. So in support, no, on the ongoing transport strike, we invite everyone to also attend the upcoming Protestang Bayan tomorrow, March 27. For those who are based in the National Capital Region, see you at 1 p.m. at Welcome Rotonda, where drivers, transport workers, and various sectors of society will be coming together to call
to end the US-led war on Iran, a rollback on diesel prices, and the repeal of the oil deregulation law, and the naturalization of the oil industry. So you can scan the QR code, no? Flash dito sa screen to donate sa ating mga drivers na apektado nun nitong pagtaas ng presyo ng langis and oil, yeah, gasolina. Again, you can message Agham on social media for more details. So thank you to all of us, no, na umattend dito. And photo op muna tayo, no, para may memories naman. So ayun, sino kukuha ba? Sige, Photo op kami na sa tayo. tech. Give me Okay. a moment na po. Okay, on cam na lang po dun sa mga okay mag-on cam. Ayos ko lang po itong Zoom. Give me a moment. Sige. So, wait lang po. Last call po dun sa mga sorry, open cam pa. Okay. Give me a moment. Sorry na bago rin ako sa format ng Zoom. Um, Sige. Kaya naman natin to. Okay, so kung okay lang po, sige mag-picture na po tayo. Smile na lang po tayong lahat. In, okay. In 3, 2, Open, open, 1. open. Paki-open Ay, lahat ng may kasama po participants. ba? Ah, yung iba po, kung gusto niyo po mag-open, pero kung hindi po kaya, okay lang rin naman po. Sige, last call. Pagka lahat ng participants. Paki-open. Okay, baka yung iba po kasi ay either may camera problems or kung ano po may. Pero sige, mag-picture na po ako in 3, 2, 1. Okay. Ayun. Maraming salamat. Sige, I'll go back to you, Brian. So ayun, no, thank you so much to all, and tuloy talagang laban. Good night everybody, at lagi nating tandaan, no, na lahat ng ginagawa natin ay para sa bayan, at hopefully, no, masolusyonan natin yung mga nangyayari sa current crisis na nangyayari ngayon. So this has been Brielle from Agham, at patuloy tayong lumalaban para sa bayan. Hey. Thank you po. Lahat. Salamat. Maraming salamat po. Thank you po, Doc Gani, Engineer Danny. Okay.